susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang programang ito ay hindi kumakatawan sa Royal Cable TV6. Anumang opinyon ng mga kumakatawan sa programang ito ay sarili nilang pananaw at opinyon. Patnubay ng magulang sa mga kabataan ay kailangan. Isang mapagpalang gabi sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Laguna, lalong-lalo na sa ating pong syudad ng Kabuyao, especially dito sa Barangay Mamatid. Tayo po ngayon ay nasa ating pang-anim na episode na ng ating programang pinamagatang May Kakayanan Ba ang Aspirante Mo. At ako po muli ang inyong host sa gabing ito, si Dean Charlemagne Lavinia. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Samahan ng Mga Makabayang Kabuyeños, isang non-government organization, non-sectarian, apolitical, walang kinakampihan, walang kinikilingan. Ang tangi lamang layunin namin ay ilihad sa mga mamamayan ng Kabuyao ng pantay-pantay ang mga aspirante nang sa ganoon tayo po ay bumoto ng tama sapagkat naniniwala po kami ang tunay na pagbabago sa gobyerno ay magmumula sa ating pong tamang pagboto. Sa gabing ito, ang ating pong makakasamang co-host ay ang masipag na Sergeant at Arms ng Samaka. Siya po ay aking pinsan. Galing po kami sa isang barangay, sa Barangay San Isidro. Siya po ay walang iba kundi si Kuya Jesse Lavinia. Magandang hapon din po, Sir Tim. At magandang hapon din po sa lahat ng mga tao na nagsadya dito sa Green Farm sa Mamatid, Kabuyao, Laguna. Lalo-lalo higit sa mga senior citizen na nandito ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre po sa ating pong mga mahigit na 2,300 plus na FB active members. Isang magandang hapon din po sa inyong lahat. At yun po ay ang Samahan ng Makabayan Kabuyeños o Samaka. Ang ating pong aspirante ay isang purong barangay sa kasalukuyan. At siya ay nasa kanyang ikatlong termino. Siya po ay nagtapos ng kanyang primary education sa Gulod Elementary School noong 1979 at ng kanyang secondary education sa Gulod National High School noong 1983. Nagtapos siya ng title na Communication Technician sa Piatti University. Siya po ay may handicraft business for export at naging peace dealer supplier hanggang 2006. Noong 2007, siya po ay nahalal na barangay chairman ng Barangay Gulod, Kabuyao, Laguna. At siya rin po ay muli nahalal noong 2010 at 2013 sa Barangay Lesion bilang kapitan. At siya po ay nasa kanyang huling termino. Mga kasama ka, ating pong i-welcome si Barangay Chairman, kagalang-galang, Gobernador P. Maniklang. Salamat po sa napakagandang pagpapakilala. Ako nga po pala, si Kapitan Domeng Maniklang, taga Barangay Gulod. Matatapos na po ako ng term. Kaya ako po ay naghahangad na kung saan po ay mapalawak pa ang paglilingkuran, lalong-lalo na po sa lungsod ng Kabuyao. Kaya magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat, Kap. At bago po makalimutan, we would like to acknowledge the presence po ng isa sa aspirante sa pinakamataas na posisyon sa ating lungsod, si Mr. July Alcazabas. Sir, magandang gabi po. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin na magamit ang lugar na ito, na Green Farm dito sa Mamatid. Sa mga nanonood po, nung pong in-invite po namin ang ating aspirante ngayon, sila po ang nagsabi sa amin na ito po ang kanilang preferred na place
kung saan gaganapin ang ating interview. Simulan na po natin ang tanungan. Kapa, una sa lahat, para hindi malitong nanonood, ano po bang posisyon yung ating tatakbuhan? Ako po ay naghahangad na tumakbo na konsyel po ng bayan. Yan. Ala ko po, mayor at kakalabanin niyo si ano eh. Sabi ko, napakabait yata ni Sir July at yung kakalaban sa kanya eh, pinahintulutan dito. Maitanong ko lang po, Kap, noong pong 2013, sino po ang inyong sinuportahan na punong lungsod noong 2013? Yung bang Nila Wanda team o yung Tambalang Karapat Dapat no, na yung tawag ay Hemedes Hecolea team? Yan po ay napakagandang tanong. Talaga pong marami nagtatanong yan. Ay ako po talaga, noong 2013 po, ay nasa panig pa po ng dating administrasyon. Si Mayor Jimenez pa ho ang akin talagang sinuportahan at ako po ay talagang kasama niya sa kanyang kandidatura. Noong pong 2010, sa kanya rin po nabaho kayo? Kung natatandaan niyo pa? Opo, sa kanya rin po. Sabi ko nga po ay nung nag-last term po ako, hanggang last term, sa kanya po ako sumama. Parang pag-ibig pala yan, mula sa simula hanggang wakas. So ang susunod ko pong katanungan, ngayong pong 2016, saan po ba kayong grupo? Kasagpi o kapartido o kasama? Ayan. So pwede po bang magpaliwanag? Ang susunod kong tanong eh. Pwede ang gawin nyo, huwag mo kayong mag-alala at maayos naman ang ating tanong. Basta sagutin nyo yung tanong at lagi namin kayong bibigyan ng pagkakataon. Kasi hindi ko pa alam talaga, honestly, at sa ating mga nakikinig na hindi masyadong involved sa partisan politics. Sa FB, marahil yung ibang narito na active ay alam na kung saan po kayo grupo. Pero for the sake of those na talagang nagsusuri, nag-aaral ng katotohanan, hindi pa decided kung sinong iboboto, gusto nating malaman nila. Mula sa inyong bibig, hindi yung chismis. Kumbaga sa inyo, saan po kayo partido? So ngayon po ay talagang nasa partido po ako ng AA. Kung tawagin po namin AA, Aguilio at Alcazabas. Yan po yung aming sinasamahan ngayon. So yung pala ang pangalan noon, AA, Team Aguilio Alcazabas. Siyempre, ang normal na maiisip ng mga nakikinig, kumbaga sa pag-ibig, mula 2007, 2010, 2013, tatlong sunod, faithful kayong supporter ni Mayor Jun Jimenez. Normal na ang maiisip ng taong itanong, bakit po kaya kayo lumipat? Pwede bang may nakita kayong magandang katangian kay Mr. July Alcazabas or merong ginawa na hindi nyo nagustuhan yung dati ninyong kalab team or none of the above or all of the above or pwede naman kayo na ang bahalang magpaliwanag? Maraming salamat po. At doon po sa lahat ay ibig ko po na sana po ay maunawaan po natin. Nung last term ko po, ako po ay nasa administrasyon pa ho. Ako po ay nasa timpa ni Mayor Jun Jimenez. Nung ako po ay lumaban ng kapitan, siya po ang aking kasama pa. So although po na dapat wala po akong kalaban, sa totoo po nito, ang nagpalaban pa ho sa akin bilang kapitan, ang sinamahan ko po ngayon, si Mayor July Alcazabas, na dapat po wala akong kalaban sa aming barangay. So yun po ang malaking katanungan. Sabi nga, ay bakit nandiyan si Kapitan Doming? Nung last time, yan ang nagbigay ng kalaban niya. So yun po ang napakalaking dahilan. Yun po ang dahilan na hindi po maawari ng ating mga kababayan na kung bakit ako nakasama. So sa isang banda po ay dumating po sa punto na talagang kinakailangan na po na maghanap ng tao na siyang maninindigan, na siyang tutupad sa mga pangarap ng bayan ng Kabuyao. So sa kanya ko po nakita yan. Ako po ay nilapitan. Isang usap lamang po ang ginawa namin. Hindi na po matagal na usap. Narinig ko lamang po sa kanyang mga salita kung ano ang kinakailangan at kung ano ang gagawin niya kapag siya'y nahalal na manunungkulan bilang mayor sa lungsod ng Kabuyao. So sa pangarap po niya na mabigyan ng kaginhawahan ang ating mamamayan
lalong-lalo na po ang mga kapuspalad nating mahihirap na siyang nangangailangan ng tulong ng lokal na gobyerno. Yan po ang aking ipinaglalaban. Yan po yung matuwid na daan na kung saan po ay nakita ko na si Mayor Julay Alcasabas lamang ang makakapagbigay ng bukas para sa mahihirap. Kasi nga po, nung panahon po namin, kami po'y matagal nang naghahanap ng sasamahan. Bakit po? Kung hindi po kami kasama ng aming mga kabarangay para matugunan ang pangangailangan sa paglapit sa munisipyo, ay hindi po mabibigyan ng katugunan ng pangangailangan ng aming mga mamamayan. Ay kung kami nga po na mga kapitan na bago makapasok sa loob ng opisina ng nanunungkulan natin, mag-iintay po kami ng 2 oras. Ang sabi ko, bakit kami mag-iintay pa? Dahil meron din po kaming oras na kinakailangan sa aming mga kabarangay. So kung hindi po kami na ganun po ang ipinakikita sa amin para sa kanyang programa, ay nakakaawa po kami. Ay kung kami nga po mga kapitan 2 oras nag-iintay, ay di lalo na po yung mga ordinaryong tao na nangangailangan ng tulong, nalalapit sa ating lokal na gobyerno, ay hindi po lalo mabibigyan ng pansin. Kasi nga po mga ordinaryong tao lamang. Ay kung kami nga po mga kapitan nag-iintay ng matagal, ay lalo na po yung mga ordinaryong tao. Kaya yun po yung inahanap namin ng katuwiran. Yan po ang hinahanap namin para sa mamamayan ng Kabuyao. Marami pong salamat, Kap. At siguro pagbigyan natin si Kuya Jesse namang makapagtanong. Kap, isa po sa aming gabay sa pagboto na ibinabahagi sa mga members ng Samaka ay yung pong performance-based o kakayahan base sa kanilang huling katungkulan. Bilang isang kapitan del barrio ng Gulod, alam po namin na marami na po kayong nagawang mga proyekto sa inyong barangay at sa inyong nasasakupan. Maaari mo ba na bigyan nyo kami o ibahagi nyo sa amin na mga nanonood ngayon in the interest of time, mga 3 proyekto sa ilalim ng inyong panunungkulan na pinakikinabangan hanggang ngayon ng mga taga-Gulod? Okay, napakaganda po. Salamat po sa napakagandang katanungan. So sabi nga po, ang bawat project, ang bawat proyekto sa bawat barangay, yan po ay literal na. Talagang darating at darating po yan. Pero ang number 1 po, lalong-lalo na bilang kapitan na nanunungkulan sa kanyang barangay, ay yung personal po na tulong na hinihingi po ng aming mga kabarangay. Sabi ko nga po, nung ako po ay nanalo at nung ako po ay lumalaban, kinakailangan ang mga nanunungkulan ang siyang lalapit sa kanyang mga kabarangay. Hindi kinakailangan ang mga kabarangay namin ang lalapit sa mga nanunungkulan. Bakit po? Dahil ang mga tao po, nahihiya po yan. Nahihiya po yan, lalo na po kapag ang mga nanunungkulan sa barangay ay kung todo naka-uniforme, nakabarong. Mahihiya po ang aming mga paglilingkuran. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po ay napakababa para sa aming mga kabarangay. Lumalapit po ako, kayang-kaya ko pong abutin, kayang-kaya po akong abutin ng aking mga kabarangay. Yan po ang aking ipinagmamalaki. Dahil sabi ko nga po, ang lamang ko lamang sa aking mga kabarangay, ako ay binigyan ng pagkakataon na maging ama ng aming barangay na siyang sandigan ng pangangailangan ng aming kabarangay. So number 1 po, ako po ang kauna-unahang kapitan na kapagpatupad ng kalinisan sa barangay. Although hindi po naman to lahat na napakalinis, pero ang Barangay Gulod lamang po ang nakaisip na bumili ng sariling truck na naghahakot ng basura, na hindi po kami umaasa sa lokal na gobyerno na siyang naghahakot ng basura. Bakit po? Ang amin pong mga kamag-anak, ang amin pong mga kabarangay ay nag-aaway-away. Kapag ang basura ay nakatambak sa karsada, namamaho po yun, namamaho sa harapan ng may harapan. Yan po yung nakita kong pananaw na kinakailangang gawin ng nanunungkulan. Bakit po? Hindi po namin alam ang oras ng hakot ng basura. Hindi po alam kung anong araw hahakutin ng basura. Kaya ang ginawa ko po, umatikha po ako ng isang truck na naghahakot ng basura sa Barangay Gulod. Kaya ngayon po, alam po namin kung anong araw hahakutin, anong oras hahakutin ang aming basura. Number 2 po, nung naging siyudad po ang bayan ng Kabuyao,
Nakaranas po ang aming barangay. Libre po din ang aming notebook ngayon sa aming barangay. Bakit po? Ipinatikim po namin na ang syudad ng Kabuyao ay yumaman. Pinatikim po namin yan sa aming kabarangay na although kayang-kaya namang ibigay ng lokal na gobyerno. Ang pangatlo po, sa mga gawain po sa aming barangay, kauna-unahan po si Kapitan ang nangunguna sa mga gawain pang barangay, lalong-lalo na po sa kalinisan ng aming barangay. Ako po ang nagdudukal, ako po ang nasa loob ng ilog para linisin ang mga basura, ako po ang nasa bangbang para tingnan kung nagbabara ang aming mga kanal, ako po ang nag-grass cutter ng mga damo dyan po sa daan ng Celestine na kung saan po talaga ay kinakailangang alagaan. Dahil natatakot po minsan ang aming mga kabarangay kapag naglalakad po ang aming mga kabarangay sa 10 oras ng gabi papunta po doon sa Celestine Subdivision. So kung titingnan po natin, yan po talaga siguro, hindi ko naman po pinagmamalaki, iyan po siguro ang tungkulin ng isang namumuno para sundan ng kanyang mga kabarangay. So yun po lamang ang aking Marami pong salamat, Kap, sa ating mga nakikinig. Napanood nyo naman at kung paano sinabi ni Kapitan Domeng ang kanyang mga naging ilan lamang sa mga accomplishment. Hindi natin tinanong lahat dahil baka kulangan tayo ng oras. Ano po? Kap, ang susunod kong tanong ay galing sa ating miyembro, galing sa FB. Sa ating pong mga nakikinig dito at nanonood, meron po kasi tayong mahigit 2,300 plus active FB members. At nung ating pong in-announce na ating pong i-interviewin ang ating kapitan, naghingi po ako ng mga tanong sa ating mga members. At ito po ang isa sa mga tanong. Ito po ay galing kay Miss Ivy Rimas ng Barangay Pulo. Ang sabi niya, verbatim, eksakto, ang sabi niya, Sir Dean, last week po ay hindi na itanong kay Konsehal Benji Del Rosario ang nais kong maitanong. Medyo nagtampo pa siya. Kay Kapitan Domeng Maniklang, ito po ang aking katanungan. Nakita ko po sa Facebook ang programa ni kagalang-galang Mayor June L. Jimenez na basketball court. Nakalagay po doon na ito ay proyekto ni Mayor June L. Jimenez at Konsehal Kokoy Jimenez sa kahilingan ni dating Konsehal Jose Jimbo Alcabasa. Wala po naman akong tutol dyan. Nagtataka lang po ako kung bakit wala po kayo at hindi po kayo kasama sa proyektong ito, ganong sa Barangay Gulod po ito ginawa kung saan kayo ang kapitan. Yan po ang tanong ni Miss Ivy Rimas ng Pulo. Ano po ang inyong masasabi, Kap? Okay, salamat po. Salamat po, sir. Balikan po natin. 2013 po. 2013. Sabi nga po, yan pong mga proyekto, yan po'y darating talaga sa bawat barangay. 2013 po, kami po ay magkakasama pa. Magkakasama po kami. Meron po akong project na tinatawag po, ito po ay mandatory sa bawat barangay na kinakailangan taon-taon mabigyan ng 2 milyon ang bawat barangay na nanggagaling sa lokal na gobyerno bilang proyekto kung ano ang kagustuhan ni Kapitan na sinang-ayunan ng sangguniang barangay. 2013 po, ang project po namin 2013, makabili po kami ng isang lugar na kung saan pagtatayuan po ng MRF. Material Recovery Facilities na siyang kinakailangan hindi lamang ng buong Pilipinas, hindi lamang ng buong bayan, kundi buong mundo po ito sa pag-iingat ng mga basura. 2013 po, ang project ko po ay makabili ng isang pangsunod na truck. Kasi po, yung akin truck, sa palagay ko po ay pag ako'y natapos ng term, tapos na rin po yung akin truck, masisira na rin po, sasabay na rin po yun sa akin pag-alis. Kaya ang ginawa ko po yung project na yan na 2013, maibili ako ng isang ELF na panghakot ng basura. Awa ng Diyos po, hanggang ngayon, 2015 na, hindi pa po na ibibigay ang project para sa pagbili ng truck. 2013 po yan, no? 2014, ako po himuwalay na dahil hindi ko na po talaga nakikita ang matuwid na daan. Ang project po namin 2014, makapagpagawa ng isang basketball court para sa aming mga kabarangay. Dahil wala po kaming basketball court,
na pinaglalaruan ng mga kabataan dahil ang amin pong ginagamit ay sa loob ng eskwelahan. So yan po naging project namin. Lumipas po ang ilang buwan ay hindi po daw maibibigay ang aming project ng basketball court. Bakit po? Dahil wala po daw na deed of donation na nanggaling po sa may-ari ng lupa. Dumating po ang ilang buwan. So Kapitan, maliwanag na yung basketball court sa private property ilalagay. Opo, Okay. deed of donation po, bibigay po yun. So wala pong naibigay na deed of donation. Lumapit po sa amin ang Sangguniang Panlunsod na humiling po kami. Sabi ay humiling daw po ang Sangguniang ng Gulod para magawa ng isang resolusyon ipaabot sa may-ari ng lupa. Ang nangyari po, dumating ng September 1, magpipiesta po sa Gulod. 2014 po yan. 2014 po ito, 2014. Ang nangyari po, nagsolicit yung aking mga kunsihal. Ang sabi ng aking mga kunsihal nung dumating sa barangay ng Gulod, sa barangay hall, Kapitan, ang sabi ni Mayor, kung hindi daw maibibigay ang basketball court, gumawa tayo ng isang resolusyon. Ito po yung resolusyon na yun. Ito po ay resolusyon sa pagliliwat ng basketball court na kung saan po ililiwat namin ang pondo ng basketball court para sa pambili ng ambulansya. So yun po yung malinaw. Ito po yung isang resolusyon na pinagtibay ng Sanggunian at ng Sangguniang Panlunsod na iliwat sa pambili ng ambulansya ang pagpapagawa ng basketball court. Ito po ang malinaw. Nagulat po kami nung Marso ay pinatatambakan na po yung basketball court, yung lupa. Ay hindi pa ho nakakapagbigay ng deed of donation, pinagagawa na po yung basketball court. Kaya yun po ay pinatigil ko po. Pinatigil ko po talaga yon. Bakit po? Hindi na po dumaan sa barangay, hindi na po nagkorsitiya kay Kapitan para sabihin na gagawin po yung basketball court. Bilang ama po ng aming barangay, siguro naman po, karapatan ko naman po na bigyan naman ng respeto ang nanunungkulan sa barangay. So hindi na po yun nalaman ni Kapitan. Hanggang sa dumating po sa liga ng mga kapitan na pinatigil ko po daw ang pagpapagawa ng basketball court. Siguro naman po may karapatan si Kapitan ay patigil. Dahil sala po, sa naaayon sa batas, sala po ang resolusyon na iginagawa po yung basketball court, ang resolusyon ay pambili ng ambulansya. Dahil nga po siguro sa politika, ipinagawa na po yung basketball court. Eh kung titingnan po natin, ano ba ho ang karapatan ni Kapitan para doon sa basketball court? Wala po akong karapatan doon. Ang ipinaglalaban lang po natin ay ang resolusyon na pinagtibay ng Sangguniang Panlunsod at ng Sanggunian ng Barangay Gulod. At nung natapos na nga po, bakit daw po wala na si Kapitan doon? Yan po ang hindi ko alam. Siguro po, dala ng politika, ako po'y kalaban, iyan po ang dahilan kaya hindi po nakasama si Kapitan sa kahilingan na makapagpatayo ng basketball court ng Barangay Gulod. Tapi yung ambulansya, natuloy naman. Hanggang ngayon po, wala pa rin po yung ambulansya. Kasi ang sabi ni Kap, yung pondo dapat sa basketball court ay inilipat sa ambulansya. Pero biglang natuloy baka yung ambulansyang pondo ang ginamit doon. Hindi po na natin alam yon. So, anyways, kay Mama Ivy Limas, huwag na po kayo magtampo. Ayan po, tinanong na po namin ang inyong katanungan at nasagot na po. Ang susunod pong katanungan ay galing din po sa aming FB page. Galing po kay Mr. Noel Aliparo. Ito po ang eksaktong sinabi niya. Sabi po niya, Sir Dean, Charlie May G. Lavinia, sana po ay makarating sa lahat ng mga aspirante ang patungkol sa ospital ng Kabuyaw na magkaroon naman po ng malaking improvement o mas maganda kung makakapagpatayo po ng mas upgraded na hospital dito sa ating bayan. Sa totoo lang po, dilingid sa kaalaman ng marami at nakararaming taga-Kabuyaw na kulang ang niuukol na budget sa ating ospital para matugunan ang lahat ng mga nangangailangan, lalo na po ang mga taga-Kabuyaw. Maraming salamat po. Kapitan Domeng, ano po ang inyong magiging tugon dito? So pagdating po dyan,
kahit sino pong kapitan, nangangarap na mabigyan ng solusyon ang napakalaking problema ng ating mamamayan pagdating sa ospital. Kaya nga po ako napasama kay Mayor July. Bakit po? Nung sinabi sa akin ni Mayor July, Kapitan, kapag ako ang mananalo, magpapagawa tayo ng malaking ospital sa gitna ng bukiran, bibili tayo ng lupa. Sabi ko, Mayor, kapag ganyan po ang inyong programa, hindi na po tayo magdadalawa ng isip, hindi na po tayo magdadalawa ng salita para ako ay sumama sa inyo. Bukas po, magkasama na tayo. Bakit po? Iyan po ang kahilingan po namin. Bakit kailangan pa na maghirap ang mga mamamayan ng Kabuyao pagdating sa loob ng ospital? Kung hindi po kasama ang mga nanunungkulan sa barangay, kung hindi po kasama ang konsihal at kapitan, hindi po makakapasok sa loob ng ospital. Kung hindi po kasama ang kapitan at ang konsihal, hindi po makakalabas ang mga pasyente ng mga nangangailangan ng tulong sa bayan ng Kabuyao. Bakit po? Ipinangangalandakan po lagi, libre sa Kabuyao. Sabi ko nga po, alam niyo po, ako po ay naawa sa mga tao. Sinasabi libre lahat sa Kabuyao, pero nakakatikim po ba ng libre ang mamamayan ng Kabuyao? Yun po lamang malaking katanungan. Sinasabi napakaraming pera ng gobyerno, bakit kinakailangan maghirap, bakit kinakailangan pang itaboy kung saan-saang ospital ang ating mamamayan? Kung saan-saan Batangas, sa Santa Cruz, sabi ko, bigyan muna ng pagkakataon ng ating mga mamamayan. Pero napabalita namin, may mga taga Santa Rosa, may mga taga Los Baños na nakakapasok sa loob ng ospital kapag malakas ang may dala ng pasyente. So hindi po ganyan ang gobyerno. Ang gobyerno, sinasabi ko nga po, ang politika lagi ng sakripisyo. Ang politika po ay talagang serbisyo para sa mamamayan. Hindi po negosyo ang politika. Kaya sabi ko nga po, doon po sa may tanong, tayo po'y magsama-sama. Ito na po ang pagkakataon natin para doon po sa hinihingi ninyo na mabago ang sistema sa bayan ng Kabuyao. Ito na po ang pagkakataon natin. Bigyan na po natin ang pagkakataon, bigyan po natin ang puwang ang tao na gusto magsilbihan sa bayan ng Kabuyao. Nakakaawa po ang mamamayan pagdating po lalo na sa mga social services na siyang kinakailangan po ng mamamayan. Magsama-sama po tayo, tulungan po natin, hindi lamang po siya, lahat po ng mamamayan, kinakailangan tulungan po natin para may ayos, magawa ng mga programa, na malagyan ng mga batas ng mga programa na siyang gagawa at tutulong sa bayan ng Kabuyao. Maraming salamat na para sa information ng mga nakikinig sa atin sa July 25 po, ating pong interviewin ang isa sa main contender sa pagka-mayor upang ating po i-confirm yung sinabi po ni Cap Domeng patungkol sa programa sa ospital ng Kabuyao. Kasi kung tutusin po, yung ospital talaga, pang-mayor yan eh. Kumbaga, kahit na napakagaling nating konsihal, kahit ang ganda ng ating motibo, mithiin, ang kailangan po talaga dyan yung kapangyarihan ng ehekutibo, kundi ng tinatawag nating city mayor. Susunod ko pong katanungan ay tungkol sa isang malaking barangay, no? Yung pong barangay Marinig, napakarami na nating mga tao, no? Nung aaralin po natin ang local government code, may kapangyarihan ang sangguniang panglungsod na ito ay hatiin at gawing dalawang barangay, ang barangay Marinig. So pag nagkaganon, dalawa ang kapitan ng barangay Marinig. Dapat nung naglalabang kapitan, dapat hindi sila pareho nung Marinig North at South. Ngayon, kung sila ay parehong Marinig North, maglalabang pa rin sila. Pero kung sinuswerte yung isa sa South, di pareho na silang kapitan, may tig-pipitong sangguniang barangay members. Ang tanong ko po, Kap, kung sakaling kayo ay papalaring maging konsihal, susuportahan nyo ba ho ang isang ordinansa kung may nag-sponsor ng ating barangay Marinig, ay hahatiin natin, gagawin nating dalawang barangay? Okay, siguro po kung titingnan po din natin, ang Marinig po ay mas malaki po ang barangay Mamatid. Napakalaki po ng barangay Mamatid. At kung mangyayari po yun,
at sasabihin po, nahihingin po na mahati ang marinig, ay sa aking pananaw po ay napakatagal po ng proseso. Kasi po, yan po ay pag-uusapan hindi lamang po sa lokal ng gobyerno, at yan po naman ay pag-uusapan din po sa, siguro po ay sa Kongreso. Hindi po naman basta-basta sangguniang panlunsod lamang ang makakagawa na hatiin ang isang barangay. So siguro po ay para sa akin ay napakalawak pa po ng usapin. Napakalaking usapin po para dyan sa tanong na yan, na although ay talagang napakahirap naman po talaga na manungkulan, lalong-lalo na sa ganong kalaking barangay, ay napakahirap po talaga na manungkulan ng isang kapitan. So kung titingnan po natin, ay kung po pwede po talaga nahatiin at pagsasang-ayunan po ng sanggunian, ay hindi maaaring hindi po din ako boboto dyan. Dahil iyan po ay para sa kapakanan ng nakararami at sa kapakanan ng mamamayan ng Kabuyao. Dahil ang ating programa ay hindi lamang pagkilala sa mga aspirante, tayo po ay natututo rin. Ano po? Ibabahagi lang natin ang sinasabi ng Section 385 ng Local Government Code. Ang sabi po doon, a barangay may be created, divided, merged, abolished, or its boundaries substantially altered by law, ibig sabihin po noong Congress, or by an ordinance of the Sangguniang Panlalawigan or Panglungsod, subject to the approval of the majority votes in a plebiscite to be conducted by the COMELEC in the local government unit or units directly affected within such period of time. In the case of creation of barangays by the Sangguniang Panlalawigan, the recommendation of the Sangguniang Bayan concerned shall be necessary. Para maliwanag, kung halimbawa Los Baños, ang sabi ng Section 385, ang may kapangyarihan ay Sangguniang Panlalawigan. Pero, merong recommendation ng Sangguniang Bayan. Pero kapag po lungsod, sapat na po ang kapangyarihan ng Sangguniang Panglungsod upang mag-create. Yun nga lang, hindi pa po ito napag-uusapan dahil sa palagay po ng leadership ng Samaka, mas maganda na hindi masyadong madami. Dahil ang isang barangay, 2,000 inhabitants lang pwedeng barangay. Ang narinig ay 40,000 na. Pwede tayo mag-create ng 20 barangay doon. Pero nasa political will po yun. Kahit pwede, kung hindi po natin gagawin, ay hindi po, mananatili po yun. Mamaya itatanong po rin natin yan kay Kap Nani sa kanyang barangay Mamati. Kapatid Dome, kung sakali pong hindi naging handa ang Department of Education or DepEd Kabuyao sa pagsisimula ng epekto ng K-12, halimbawa po, kinulang ng classroom at teachers, ano po ang inyong may mumungkahi sa sanggunian o city mayor upang marisolba ang problemang ito? So, sa tungkol po dyan, alam niyo po naman na ang local school board ay meron pong sariling budget yan. Hindi po yan pinamamasukan ng Sangguniang Panlungsod. Although ang Sangguniang Panlungsod ay rekomendasyon lamang. Ang local school board po ay meron po tayong napakalaking budget yan na hindi na po pinakikialaman ng Sangguniang Panlungsod. Although mayor lamang po ang may hawak ng budget na yan, na siya nangangasiwa para po sa ating buong syudad ng Kabuyao. So, ang sa amin po, bilang kung ako po ay mahalal, isang rekomendasyon po at isang resolusyon na gagawin po natin para po mapag-usapan kung halimbawa ay kinakailangan talaga ng isang barangay na madagdagan ng eskwelahan, iyan po ay nasa local school board para pag-usapan po ng local school board na kinakailangan na magkaroon ng dagdag eskwelahan, dagdag gamit ng eskwela, iyan po ay nasa lokal na gobyerno na. Hindi na po ang Sangguniang Panlungsod ang alam ko na hindi na po sila ang may responsibilidad yan dahil ang mayor po talaga ang nangangasiwa. Dahil alam ko po ang budget yata ng ating local school board ngayon ay napakalaking halaga. Nasa 400 million po yata ang budget. May budget po talaga yan. Ganda yung proyekto nyo sa barangay, yung nagbibigay ng notebook, no? Kami po sa samahan ng Makabayang Kabuyeños, plano po namin sa 2016 mag-adapt a grade 11 kasi nga yung mga magulang na aasang graduate na sana
biglang grade 11 pa. So biglang medyo may kahirapan. Ano po? Ang susunod ko pong katanungan ay kung inyo pong bibigyan ng grade, ito po itinanong natin sa lahat ng ating mga nagiging aspirante. Kung bibigyan nyo po ng grades ang ating incumbent city mayor sa kanyang third at last term, ang grade po ay 1 to 10. 10 po ang pinakamataas. Ano po ang ibibigay nyong grade sa ating kagalang-galang na Mayor June Jimenez? 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Ibig sabihin po natin, kung pagbabasihan po natin ay itong last term. Last term lang po, opo. Ay sa akin po, kung pagbabasihan po ang last term natin, siguro po mababa pa ho yan sa 5. Number 4 lang po ang ibibigay ko sa kanya. 4. Kasi si Doc Benji, ang binigay niya ay 6. Si Konsehal Danica Gabriel ay 6. Yan. Sa inyo po ay 4. Bakit po? Bigyan Sige po, bigyan po natin. Mas maganda po. Bakit po 4 lamang ay binigay ko? Ay kasi nga po, napakaraming tao, napakaraming mamamayan ng Kabuyao. Ang mahirap. Di po ba? Nung tayo po naging syudad, sinabi, naging giginhawa ang ating bayan. Pero sa tingin ko po, hindi po ang bayan, hindi po mamamayan ang guminhawa sa bayan ng Kabuyao. Iilang tao lamang po ang guminhawa sa bayan ng Kabuyao. Hindi ang mamamayan na nangangailangan ng tulong pagdating sa mga social services. Wala po tayo dyan. Kaya sabi ko nga po, kinakailangan kung tayo po'y uupo, yan po ang bigyan natin ng pansin. Hindi po yung pansariling kapakanan lamang ang ating bibigyan ng pansin, bagkus ang mamamayan ng lungsod ng Kabuyao, iyon ang ating bigyan ng pansin. Kaya number 4 lamang po ang ibibigay ko dyan. So, failed po yun, failed. Kasi 5 po yung gitna, so lower than 5. So para po kay Kapitan Domeng, 4 lang po ang grade ni Mayor June Jimenez ngayong last and third term. So, Kapitan, meron pong ibang aspirante na ayaw po na magpa-interview. At yun po ay nirespeto po ng samahan ng Samaka. Dahil dito po sa Samaka ay ginagalang namin at nirespeto ang bawat desisyon. So, ang aking pong katanungan ay bakit hindi po kayo nagdalawang isip o natakot pumarap sa tanong ng mga Kapuyenyos? Alam niyo po, yan po lagi ang hinahanap ko eh. Yan po lagi ang hinahanap ko kung paano ko may paparating sa ating mga mamamayan kung ano ang nangyayari sa Kabuyao. Kinakailangan baliktarin po natin ang kaisipan ng mga tao. Kasi nga po kapag hindi po natin na iparating sa mga mamamayan na although na hindi po nakakarating ng bayan na sinasabi na napakagaling ng lokal na gobyerno. Kaya hindi po ako nagdalawang isip na sinabi sa akin na i-interviewin ka ng Samaka. Hindi po ako natakot yan. Bakit? Dahil ipinagsisigawan ko po kung ano po ang nangyayari sa bayan ng Kabuyao. Kailangan kung tayo po ay haharap sa mga tao, kailangan diretso po tayong humarap. Paano po tayo makikilala ng tao? Paano po malalaman kung ano po ang adhikain natin para sa mamamayan ng Kabuyao? Hinahamon ko po yung mga kandidato. Humarap po tayo dito. Sabihin po natin kung ano po yung ating kayang gawin. Kinakailangan huwag po tayong mahiya. Uuriin po tayo ng ating mga mamamayan kung tayo ba'y karapat-dapat na humarap, kung tayo ba'y karapat-dapat na iboto ng mamamayan. Bakit po tayo mahihiya? Kung tama po yung ating layunin, kung tama po yung ating gagawin, humarap po tayo, ipagsigawan po natin sa tao, ibigay po natin ang dapat at karapat-dapat na manunungkulan sa bayan ng Kabuyao. Ako po ay hindi po ako nahihiya. Sabi ko nga po, kinakailangan uriin mo ang iyong iboboto. Kapag hindi mo inuri, kapag nakinig ka lamang sa mga tao na katabi mo na iyan ang ating iboboto, patay na naman ang bayan ng Kabuyao. Kaya sa inyo po, ako po yung nakikiusap. Uriin po ninyo. Kung hindi man po kami ang karapat-dapat, uriin po ninyo yung mga tao na karapat-dapat. Para hindi po tayo magsakripisyo ng matagal na panahon. Magsasakripisyo po tayo ng halos 9 na taon na tayo po ay walang maaasahan sa ating lokal na gobyerno. Ako po yung nakikiusap sa mga kandidato. Magsama-sama po tayo. Sabihin po natin kung ano po yung nararapat. Sabihin po natin yung ating mga pananaw. Sabihin po natin yung ating mga gagawin na para sa bayan ng Kabuyao. Hindi po lamang para sa sarili natin to. Tayo po yung magsasakripisyo para sa ating mga mamamayan. Para sa bayan ng Kabuyao. Hindi po para sa sarili lamang. Napakaganda po ng inyong kasagutan na Kapitan Domeng. Ganun po din ang layunin ng samahan ng mga makabayang Kabuyenyos
ang sabi ko nga doon sa ating FB page, hindi naman sapat na batayan yung pahaba ng motorcade. Paramihan ng tarpaulin, at sasayaw ka sa stage, no? Ang tunay pong batayan ng Sama Ka Po, kilalanin natin. Sabi ko nga, kung may multiple choice, 4 ang pagpipilian, tinignan mo yung letter A, huwag ka agad tumigil. Tingnan mo ang B, C, at D. Kasi minsan may mga tanong na deceiving. Akala mo, tama na. Yung pala, may higit pang mas tama. So, salamat po sa inyong panawagan at yung pong sinabing yung video clips na yon ay aming paulit-ulit na ipe-play at ipopost. Kasi yung po rin ang aming sigaw. Kasi, paano natin makikilala? Di ba? Sabi nga ng isa nating member, noong siya ay, noong 2013, may nag-boom lang sa kanya, pare, pakibautong mo to. Siya naman, dahil nga walang kabuhay-buhay siya, hindi nag-aaral, sinunod na lang. Ngayon, nagsisi siya. Ba't ko nga ba ako'y basta na lamang sumunod doon? Kaya marami po ngayon, botante ay talagang nag-aaral at yan po ang mithiin ng samahan ng mga makabayang Kabuyanos. Sa oras pong ito ay binibigyan na po natin ng pagkakataon na magtanong ang ating mga tao na naririto sa lugar na ito ng Green Farm. Ayan, sige po. Kapang tanong ko po, follow up po to dun sa basketball court po doon sa atin. Sa inyo pong pananaw, ito po ba ay legal o illegal? So kung pagbabasihan po natin ang mga papel at mga resolusyon, ito po ay illegal. Kasi po hindi na po ito dumaan sa tamang proseso. Kailangan po ay dumaan muna sa sangguniang panlunsod at mailahad po kung ano ba ang budget at saan nanggaling ang budget na to. Ito ba ay magkano ang budget? Kailangan malaman po ng mamamayan yan. Kailangan nakapost po yan kung ano po ba, kung saan galing ang budget, kung ito po ba ay galing sa gobyerno o ito po ba ay galing sa private na kung saan ay doon ang galing ang pondo. Dahil ang lupa po ay hindi po lupang gobyerno. Ito po ay donate. Ngayon ang tanong, bakit hindi po ipinakita sa sangguniang panlunsod at sangguniang barangay yung date of donation na nanggaling po sa may-ari ng lupa? Yun po lamang. Kaya sabi ko nga po, kung tatanungin niyo po ako, ito po ay illegal. Salamat po, Kap. Sige po, yung pang gusto mong tanong. Ayan. Talagang masaya tayo. Ganun po talaga pag live. Live. Ayan. Sino pa po ang gusto mong magtanong kay Kapitan Domeng na aspirante bilang City Councilor ng lungsod ng Cabuyao para sa 2016. Ngayon po, meron po dito. Gusto magtanong. Sige, magandang hapon ho sa ating lahat. Gusto lang ho namin itanong ng mga kabataan, ano hong magandang programa rin ni Kap Domeng kung sakasakaling siya ay pala rin para sa mga kabataan. So yan po ay napakaganda po. Kasi nga po, sabi nga po, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. So siguro po bigyan po natin ng pagkakataon. Magkaroon po tayo ng boses. Halimbawa po, si Mayor ang uupo bilang Mayor ng lungsod ng Cabuyao. Panawagan po namin, bigyan po ng pagkakataon, bigyan po ng isang magandang programa ang bayan ng Cabuyao, lalong-lalo na po ang kabataan, pagdating lalong-lalo na po sa mga sports. Hindi po lamang sports, sa mga livelihood program, kailangan maaga pa, turuan na po natin yung mga kabataan. Alam niyo po, yan po yung pananaw namin, na ang mga kabataan, kailangan maaga pa, makatulong na po yan ng ating pamayanan. Imulat na po natin ang mga kabataan sa mga magagandang programa na ilalahad po ng lokal na gobyerno. Kaya ipagsisigawan po natin yan, ilalaban po natin sa ating magiging mayor. Si Mayor Juliel Casabas, kung siya po yung uupo, Mayor, panawagan po namin. Bigyan po natin ng pagkakataon ng mga kabataan, lalong-lalo na po pagdating sa sports. Yan po, yung anak ko minsan sabi niya, Dad, ba't walang badminton? Ayan, dahil sayang daw yung galing niya. Hindi ko lang alam, kung wala nga talaga, baka hindi lang niya alam, no? Baka naman meron. But anyway, sino pa ang gusto magtanong? Ayan, kay Sir. Magandang hapon, Kap. Ito ay naitanong na rin sa ibang aspirante. Ang malimit po kasing tinatanong, lalo na sa bahagi ng mga manggagawa,
ano po ang inyong alternative solution sa issue ng labor-only contracting? Kung sakali pong kayo po maupo po ng konsil. Alternative solution saan po? Ano, sir? Labor-only contracting. Labor-only contracting. Labor-only contracting. Yung labor-only contracting cap, yun yung may mga agency na kunya-kunyarian na isa-subcontract, pero ang tunay naman, yung sinubcontract mo, yun din, para maiwasan na hindi ma-regular. Ang tanong niya, paano po natin maiiwasan yung mga ganong sitwasyon dito sa lungsod ng Kabuyao? So yung pong mga bagay na yan, bilang ako po ay isang magiging halal, halimbawa po. So yan po ay may kanya-kanyang komite. Ang bawat konsehal po may kanya-kanyang komite na siyang ginagalawan na kung paano po niya mapatatakbo at mabibigyan ng magandang programa yung kanyang komite. So yan po ay pag-uusapan po namin. Hindi po kinakailangan na mayor lamang talaga ang masusunod. Kailangan po pag-aralan ng sanggunian, ang sanggunian ang mag-aaral, ang magpapatupad po niyan ay ang mayor. So sa atin po, hindi po. Wala na pong ipinatupad dito sa bayan ng Kabuyao. Wala na pong mga ordinansa, wala na pong mga batas na natupad na gusto ng sanggunian na ipatupad po sa bayan ng Kabuyao. Wala na pong magandang mga programa na natutupad dito po sa bayan ng Kabuyao. Kaya kung kami po, ako po'y mahahalal, kasama ko po ang team ng July, gagawa po ng mga ordinansa ang ating sangguniang panlunsod na siyang ipapatupad ng ating butihing mayor. So yan po talaga, yan po dapat tumakbo ang ating gobyerno. Kinakailangan lahat ng bagay, may batas na pinaiiral para siyang susundin. Hindi lamang ng mga konsihal, hindi lamang ng mga mamamayan, lalong-lalo na po yung ating mayor na siyang magpapatupad niyan. Kinakailangan lahat po yan, may batas na paiiralin sa ating bayan. Okay po. Meron pa pong magtatanong? Ayan kay ma'am. Isang magandang hapon po. Nagtanong na po tungkol sa kabataan at saka tungkol sa contractual. Ngayon naman po ay, ang itatanong ko sa inyo, sana po ay magkaroon po sana ng batas. Kasi po katulad namin mga babaeng medyo malalakas pa at medyo meron pa namang ibabahagi para sa trabaho, nagkakaroon po kasi ng age limit. Yun po ba? So, nice po sana namin, wala nang mga 35 years old, yung mga ganun po. Sana hanggang kaya namin magtrabaho, ay tanggapin kami ng mga kumpanya na nandito po sa Kabuyao. Masyado pong mahigpit ngayon. So, wala po kaming pagkakataon para madagdagan ang income ng aming mga pamilya. Alam niyo naman ngayon sa hirap po ng buhay. Sana po ay makarating ito kung sakaling kayo po ay uupo. Ano po? Salamat po doon sa suggestion na yun. Sinusunod po natin yung mungkahi ni Mr. Arnel R7 Cito, no? Na siya yung nagsuggest na instead na magtanong, pwede rin mong sabihin ang suggestion mo. At yun po yung ginawa ni ma'am. Habang nag-iisip pa kayo ng itatanong, Kap, may tatanong sa inyo. Maraming aspirante na diretso sa Sangguniang Panglungsod. Pero kayo, nakatatlong term mo ng kapitan bago kayo sasabak sa city level. Ang tanong ko, ano sa tingin nyo ang advantage ninyo na naging 3-term barangay chairman compared doon sa na talagang diretso na sa nakumandidato? Ano po yung nakikita nyong advantage nyo? Parang katulad din kayo ni Nani Himpisaw, parang kayo ganon. O kung meron pa man, ano yung advantage nyo kung meron man compare doon sa mga diretso kagad sa Sangguniang Panglungsod? Napakagandang tanong po talaga niya. So kung titingnan po namin, ay talagang napakalaki po ng advantage namin. Lalong-lalo na po sa mga sa lokal na gobyerno, ay sa barangay. Bakit po? Kasi po kami pong mga kapitan, ramdam na po namin ang pangangailangan ng mamamayan namin na nasasakupan. Nailalapit na po namin ang aming mga sarili sa aming mga kabarangay. Hindi lamang po sa aming mga kabarangay. Kapag nabalitaan kayo na kayo ay mabait, kayo ay madaling lapitan, hindi maring hindi kayo pupuntahan ng mamamayan, hindi maring hindi kayo hinga ng tulong, na siya namang ginagawa namin sa aming barangay. So yan po ang napakalaking advantage namin.
dama na agad namin kung ano ang nararamdaman ng aming mga kabarangay. Mainit ang kuko, lalapit kay Kapitan. Kapitan, samahan niyo po kami. So yun po ang aming napakalaking advantage. Alam na namin kung paano namin susolusyonan ang problema ng mamamayan, lalong-lalo na po pag kami ay napaupo sa Sangguniang Panlunsod. Mas lalo po kaming malaki ang aming may tutulong dahil dama na namin ang kahirapan ng mamamayan ng Kabuyao. Naalala ko lang kanina, Kap, na yung inyong pagsuporta kay MJ. Ang gusto ko lang itanong, nanalo ho ba siya doon sa barangay nyo na sinuportahan nyo? Nanalo po, nanalo. 2007? 2007, nanalo po. 2010, nanalo din po. So, ibig sabihin, malaki talaga yung nagagawa ng kapitan sa pagdi-deliver ng boto. Ganun ho ba? Talagang malaki po. Bakit po? Kasi kaya po naming umungot sa aming mga kabarangay. Bakit? Malakas po ang loob namin na lumapit sa kanila. Dahil alam po namin na sila ay natulungan, na sila ay humingi sa amin ng tulong na hindi namin pinahindian. So talagang napakalaki po ng aming advantage para sa ating mga kasamahan. Sige po, pwede na po muli tayong magtanong sa ating mga audience na naririto sa lugar na ito para diretso yung magandang hapon po, Kapitan. Tanong ko lang po sa inyo, kung sakali pong mahalal kayo bilang konsehal, isa po ako sa isang senior na ano po ang magiging programa nyo sa mga senior? Okay. So, alam niyo po, yan po ay ipaglalaban talaga namin. Bakit po? Nakikita po namin napakalaki ng problema ng mga senior citizen. Bakit kinakailangan pang pumila? Bakit kinakailangan pang papilahin ang mga senior citizen para mabigyan ng gamot? Sabi ko nga po, kinakailangan pa ba na mamatay ang mga senior citizen bago makatanggap ng benepisyo sa lokal na gobyerno? Kinakailangan buhay pa ang mga senior citizen, ipalasap na natin ang kasiyahan at palasap na natin ang kaginhawahan sa mga senior citizen. Hindi po, totoo po to. Totoo po yan. Alam niyo po, kapag ako po ay napaupo bilang konsehal ng bayan, yan po ipagsisigawan natin. Bakit sa ibang bayan kayang-kayang bigyan ng libreng gamot na dinadala po sa bahay-bahay ng mga senior citizen? Bakit sa ibang bayan binibigyan pa po, hindi na po bayan, city na. Bakit sa ibang city ibinibigyan pa ng mga cake ang mga senior citizen kapag may alam nila nakaarawan ng mga senior citizen? Yan po ba'y naramdaman natin? Bakit kinakailangan pa na magbigay ng 20-20 sa mutual para magkaroon ng pangbayad ang ating mga kaanak kapag namatay ang senior citizen? Yan po yung ipaglalaban namin. Sabi ko nga po, napakalaki ng pera ng gobyerno. Bakit hindi natin iparamdam sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga senior citizen, ang kaginhawahan sa lungsod ng Kabuyao? Tama po ba? Yan po yung ipaglalaban natin. So, kapag kami po pinagbigyan ninyo, hindi lamang po ganyan at tatanggap ninyo. Bakit po? Hihilingin po namin sa ating magiging Mayor Juliel Casabas na kinakailangan paginhawahin at bigyan ng ng magagandang programa ang mga senior citizen. Yan po alam ni Mayor. Kaya ako po'y sumama sa kanya. Okay, narinig niyo na po ang plano po ni Cap Domeng kung sakaling siya'y papalarin na maging miyembro ng Sangguniang Panglungsod ng Kabuyao, Laguna. Sige po, kung meron pa po tayong katanungan. Kapitan Domeng, halimbawa po na kayo tingin ko na ipapalarin kayo, ano po bang committee ang inyong hahawakan at pag-uusayin? Siguro, kung anong gusto niya na lang, kung anong gusto. Kasi hindi naman siya ang masusunod doon eh. Kung kayo ang papipiliin, ano pong gusto daw niyong committee na hawakan? Alam niyo po, kami po yung nag-uusap na dyan eh. Sabi ko nga po, iisa lang ang sa akin. Ang sa akin po na hinihiling ko po sa aming samahan, ako po ang humawak sa environment. Bakit po? Napakalaki po ng budget ng ating lokal na gobyerno pagdating sa basura. Sabi ko nga po, ipinaglalaban ko po sa Liga ng mga Kapitan. Bakit hindi natin ipamahala sa bawat kapitan ang pamamahala ng basura? Bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon na biibili natin ng tigis-tigis ang dump truck ang bawat barangay? Sa napakalaking pondo ng ating lokal na gobyerno, ibili natin ang dump truck. Kung ang dump truck ay 2 milyon,
36 milyones lamang po ang 18 barangay. Ganong napakalaki po ng pondo natin pagdating sa environment. Bakit hindi po natin magawa yan? Yan po ang isang malaking katanungan. Bakit hindi natin mabigyan ng pansin ang ating kapaligiran na nakikita natin na napakarumi po ng siyudad ng Kabuyao? Hindi ko po, wala po akong tinutukoy. Pero kung titingnan po natin ang programa, kinakailangan naman iparamdam natin sa mga tao na meron tayong programa na ginagawa pagdating sa environment. Wala po tayong programa dyan. Umaasa lamang po tayo sa mga naghahakot ng basura. Bakit hindi pangasiwaan ng kapitan? Araw-araw alam nila kung anong oras hahakutin ng basura. Araw-araw alam nila kung anong araw hahakutin ng basura. Alam ng ating mga kabarangay na hindi na po sila magkaaway-away kapag nabaho ang basura sa kanyang harapan. Yan po ang problema naming nakikita. Kaya sabi ko nga po sa Liga ng mga Kapitan, minsan may nagtatanong, Kapitan, bakit ka matikha ng truck, may naghahakot naman ng basura? Sabi ko, ito po ang programa na siyang napakahirap ipatupad sa ating barangay, ang maghakot ng basura. So ako po si Kapitan, naghahakot po ako ng basura para makita po ng mga tao na tayo po ay sinseridad sa kalinisan ng ating barangay. Marami pong salamat, Kapitan Doming, at yun na po siguro. O sige, pagbigyan natin, isa na lang, isang-isa, dahil nahihiya akong tanggihan. Sige, last question na po. Dahil Kapitan Doming, ang tanong ko po ay napakarami pong na benepisyong na iba pangako ang mga nangunungkulan dito. Pero meron pong mga senior citizens na kaya pong maghanap buhay. Pero wala pong silang mga puhunan. Wala silang mapapagkukunan ng puhunan. Kaya po, yun po ang tanong ko kung paano yung masosolusyonan yung problema namin. So, sa ganyang bagay po ay, sabi nga po natin, lagi nang kinakailangan, kasama po natin, hindi po kaya ni konsehal lamang. Yan po sa sanggunian na hindi po kaya ni konsehal lamang. Ang magpapatupad po talaga niyan ay ang ating Chief Executive na siya magpapatupad. Halimbawa po, napag-usapan po sa Sangguniang Panlunsod na kinakailangan mabigyan ng puhunan ang mga senior citizen ng mga walang trabaho. Kailangan bigyan ng puhunan. Iyan po ay ipupukpok namin sa Sangguniang Panlunsod. At kung iyan po ay napagtibay, iyan po ang magpapatibay niyan at ang magpapatupad ay ang ating Chief Executive na ang Mayor. with that, yun na po siguro ang huli nating katanungan at hihingan na po natin si Kapitan Doming ng kanyang panghuling pananalita. Last closing message po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po ay naunawaan po nating lahat ang napag-usapan. Buksan po natin ang ating mga isip, lalong-lalo na po sa aking mga kabarangay, na wala pong hinangad si Kapitan Doming, kundi ang kabutihan po at kaayusan ng ating barangay. Kitang-kita naman po kung paano nanungkulan si Kapitan Doming sa Barangay Gulod. Sa inyo po mga kababayan, nandito po ako, taas noon na humarap sa inyo, nakikiusap po ako na ito na po yung panahon ng pagbabago. Ito na po yung panahon na kung saan po hindi lamang iisang tao, dalawang tao ang makikinabang. Ito na po yung panahon na kung saan tanggalin na po natin ang tanikala ng kahirapan sa bayan ng Kabuyao. Ako po'y nakikiusap. Katulong po ako sa kaayusan at kabutihan na gagawin kung sino man po ang maluluklok sa ating sanggunian, sa ating pong bayan. Wala po tayong hinangad, wala po tayong inisip na masama. Dahil ang hangad po natin talaga sa bayan ng Kabuyao ay pagyamanin natin ang yaman ng Kabuyao. Hindi lamang iilang tao, hindi lamang iisang tao o dalawa ang siyang makinabang sa yaman ng Kabuyao. Kaya ako po'y nakikiusap, ito na po yung pagkakataon. Bigyan po natin ng puwang sa ating mga puso ang mga taong gustong maglingkuran, damhin po natin ang ating mga damdamin. Ito po ang pagkakataon. Sa inyo po mga kabuhenyo, humihingi po ako ng tulong. Marami pong salamat, Kapitan Doming. Narinig po natin ang ating aspirante. May kakayanan ba siya? Nasa atin po ang pagpapasya. Sa ngalan po ng pamunuan ng Samahan ng mga Makabayang Kabuyeños, God bless the Philippines. God bless the city of Kabuyao.